sa mamamayang Pilipino? Akala ba ni Cayetano, talagang ano, bopols ang mga Pilipino para papaniwalain na ganito, na Malacanang ang nag-uutos. Mga senador kayo, hiwalay kayo sa ehekutibo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Ulok na po. Ayip! Ano, pwede siguro tayo magpahira. Ayan na nga, na-cheese ka na. Di ba? Ngayon, mga bossing, dumako at tumuloy tayo dito po kay Senador Tito Soto, mga kababayan. Ay nako, pati patay idinadamay nitong mga ilan ba sila? 18 delubyo na mga marites. Di ba? I definitely would like. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. In the palace, did you receive any money from former Congressman Saldico? No, I definitely would like to address that statement because I heard it earlier and my staff started writing down what they were saying, and I'm glad we will be able to tackle that because so that we can set it aside and put it in the trash can. First of all, if you're talking of 2024, I was not. Ayan na. Dito na ho mag-umpisa, mga kababayan. Yung mga sinabi, yung mga sinabi po ng 18 marites, iisa-isahin po i-debunk ni Soto. The government official in 2024. Campaign period 2024, hindi pa. 2025 ang campaign period. So, 2024, pinadalan siya ng maleta. 2024. Hindi siya senador. Miski ho ako ang nasa sitwasyon nung boss nitong 18 marites, hindi ko papadala niya. Sino ba yan? Malay ko ba, mananalo yan sa 2025, matagal pa naman ang 2025, isang taon pa. Ano naman ang magiging silbi ni Soto sa akin? Wala namang kapangyarihan, hindi naman senador. Bakit ko papadala ng maleta yan? Kung sakali, magkabukuan, magkahulihan, ano maitutulong sa akin ni Soto? Hindi naman siya senador. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga ito, bastahan na lang. Yung tipo bang, basta, sige, ayaw mo na. Bopols naman ang mga Pilipino Hindi na nila mapapansin yan. Basta sabi mo, ganitong petsa, ganyan. Basta na-deliver mo, okay na yun. Mga Pilipino naman, mga DDS, mga uto-uto. Akala ho nila, buong Pilipinas, DDS, na uto-uto. Di ho ba? Really, that came out a long time ago, but I didn't want to dignify the bogus statement and the bogus hearing which is happening right now. It's completely illegal. Bogus hearing, yung nangyayari daw ngayon sa Senado o yung nangyari kanina sa Senado. Tina B, shoutout sa iyo at Badali from Caloocan. Dagat-dagatan, Sugpo, Ali, Bitoon family. Always watching your channel. God bless. MR, salamat po. Putek, ano kinalaman naman ni Baligod na yan? Flood control. Sa flood control sila, dismiss. Yung petition, Abilino, nag-side ang SC kay Cuenca. But then again, if people are asking, if you're asking, let's answer closely what they said. They said a limousine of Saldico entered the basement of my building. First of all, I do not have a building. Limousine daw ni Saldico pumasok sa loob ng basement ng building ni Soto. Ang unang-una daw po, walang building si Soto. Meron sila opisina. We have a PR office in a building near Baclaran. That's one. Two, a limo will not fit in the basement of that building. Sa building na daw na yon, hindi daw kakasya ang limousine, mga kababayan, base kay Soto. At ako ho ay naniniwala, hindi babanggitin, sasabihin ni Soto, yung ganyan ho, mga bossing, dahil alam niya, i-check yan. Pupuntahan yan. Mga reporter,
mga vlogger. Silipin nga natin kung totoo talaga yung sinasabi ni Soto na yung limousine ay hindi kakasya dito sa building na yun. Hindi maglalakas ng loob ang senador na ito na sabihin na ganon. Di po ba? Dahil alam nila ngayon, ang panahon niya yun, nabanggit yung building. Si Soto sinabi, yung PR ano daw nila, office. Ayun, puntahan natin, tingnan natin kung talagang hindi kasya. Sasabihin ng mga vlogger, ng mga didis, ito po, yung sinasabi ni Soto, kasya-kasya po ang limousine dito eh. Di ho ba? Sige, tuloy niyo pa po, Tito Soto, i-debunk mo pa lahat yan. right? And then they mentioned something like my EA a certain mark. I only have one mark, Mark Rosales, who died in 2015. Anak ng putik na yan. May mark daw na na stop si Soto. Kaso patay na daw ho. 2015 pa daw. So they're talking of 2024. They might have seen a ghost, if they were really there. And Tama talagang ghost maleta, mga kababayan. then they said a security officer of Senator Soto. I never had any security from 1992 to the present. So, and I was Anak ng putik talaga ito mga. Kaya sabi ko sa inyo, pabor sa amin, at gustong-gusto namin na mapapunta yang 18 marites sa Senado. Kaya lang, aaksaya lang ng pera ng mamamayang Pilipino. not even a senator in 2024. Tigboy! Huy! Tigboy! Shoutout sa iyo, Tigboy. Good day, Mark Ramos on duty pero nanonood. Pinapanood ko din kanina mga DDS at 18 marites. Walang hiyang yung dalawang senador doon nagtatanong. Shoutout sa iyo, Tigboy. Baka nakalimutan nila siguro sa paggawa nila nung what do you call that? Nabanggit ko na nga din mga kababayan. Nabanggit ko na na kasama din po dito sa ating tatalakayin si dating Senador Antonio Trillanes. Trillanes. Pinaghalo ko yung si Don Trillanes ng TNT dati at saka si Trillanes ito po yung kay Trillanes naman. Bakit po mga kababayan? Para kay dating Pangulong Duterte. Siyempre gusto nila masira ang ICC sa mata ng publiko para yung pagkakaaresto, paghuli, pagkulong kay Duterte, isipin nila ng mga kapwa natin Pilipino na bayad ang ICC. Sabi ko sa inyo, lahat yan mga bossing, lahat ng kalaban ng mga Duterte, sasama nila yan, ililista nila yan, at eto nga po, pati Trillanes, tumanggap daw po ng pera.